Hindi na ito teorya, hindi na ito spekulasyon. Ang mundo ngayon ay nakatayo sa pinakamapanganib na yugto ng kasaysayan mula nang matapos ang Cold War. 40% ng mga dalubhasa sa estratehiya at geopolitika, hindi mga conspiracy theorist, kundi mga tunay na eksperto mula sa NATO, sa Atlantic Council, sa mga intelligence agencies ng malalaking bansa, sinasabing sa loob lamang ng susunod na 10 taon, posible nang magkaroon ng World War III. Ang tanong ay hindi na kung mangyayari, kundi kailan at saan magsisimula. Mula sa tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine hanggang sa mabilis na paggalaw ng China sa Taiwan Strait, pati na rin ang sunod-sunod na hidwaan sa Middle East, lahat ng ito ay parang sinulid na malapit ng maputol. At ang Pilipinas, tayo ay nasa gitna ng storm. Ang ating West Philippine Sea, ang ating alyansa sa Amerika, ang ating posisyon sa Indo-Pacific, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking larong militar at ekonomiko na naglalaban ang mga superpower. Ang mga nuclear-armed states ngayon ay mas agresibo kaysa dati. Ang Russia ay nag-issue ng mga banta ng preventative strikes habang ang Iran at Israel ay nasa bingit ng direktang tunggalian. Sa loob ng 48 oras lamang, ayon sa isang classified Pentagon scenario, maaaring magsimula ang isang multi-front global war, cyber attacks sa satellites, invasion sa Taiwan, missile strikes sa Europa, at koordinadong pag-atake sa iba't ibang rehiyon. Pero mas nakakabahala pa, ang 60% ng mga eksperto ay naniniwala na susubukan ng China na sakupin ang Taiwan by force sa loob ng dekada. Kapag nangyari iyan, ang Amerika ay obligadong lumaban dahil sa kanilang treaty commitments. At ang Pilipinas, tayo ay nasa frontline dahil sa ating Enhanced Defense Cooperation Agreement at sa ating strategic location. Ito ang realidad na kinakaharap natin ngayon. Bilang isang general na nakakita ng digmaan mula sa Marawi hanggang sa counterinsurgency operations, alam ko ang totoong presyo ng armadong tunggalian. At ang aking tungkulin, ang ating tungkulin bilang bansa ay hindi lamang maghanda sa digmaan, kundi gawin ang lahat upang maiwasan ito. Pero hindi tayo magiging handa kung hindi tayo mulat sa katotohanan. Sa video na ito, ilalantad natin ang mga dahilan kung bakit ang mga eksperto ay nagbabala. Pag-uusapan natin ang mga geopolitical flashpoints, ang economic warfare, ang nuclear brinkmanship, at kung paano ito direktang nakakaapekto sa ating bansa at sa ating kinabukasan. Dahil ang totoo, hindi na ito tungkol sa malayo at dayuhang digmaan. Ito ay tungkol sa atin, sa ating mga anak, at sa mundo na kanilang mamanahin. Alam ninyo, mayroon akong nakita sa loob ng maraming taon ko sa serbisyo militar. Nakita ko ang mukha ng digmaan, hindi sa pelikula, hindi sa balita, kundi sa totoong lupa, sa totoong dugo, sa totoong luha ng mga kawal at sibilyan. At sa lahat ng taon na iyon, hindi ko pa nakita ang mundo sa ganitong delikado na kalagayan. Ang ating henerasyon ay lumaking naniniwala na ang World War II ay ang huling malaking pandaigdigang digmaan. Pero ngayon, ang mga eksperto, hindi lang mga ordinaryong tao, kundi mga strategic analysts, mga general, mga dating defense ministers ng NATO, mga intelligence officers ng CIA at MI6, lahat sila ay nagbabala. Lahat sila ay nagsasabing ang mundo ay mas malapit na ngayon sa World War III kaysa kahit kailan mula noong natapos ang Cold War noong 1991. Tingnan natin ang Russia at Ukraine. Hindi ito simpleng regional conflict. Ang digmaang ito ay tumatagal na ng halos 3 taon at sa halip na humupa, lumalala pa. Ang Russia ay nawalan na ng mahigit 3,000 tangke mula Pebrero 2022. Mas marami pa yan kaysa sa kanilang buong aktibong inventory bago magsimula ang digmaan. Pero patuloy pa rin silang lumalaban. Bakit? Dahil para kay Vladimir Putin, ito ay tungkol sa survival ng kanyang regime,
sa kanyang legacy, sa kanyang pangarap na ibalik ang dating kaluwalhatian ng Soviet Union. At ang Ukraine, binabayo nila ang kanilang infrastructure. Nawala na ang 90% ng thermal power generation ng Ukraine. Ang kanilang mga syudad ay wasak. Ang milyon-milyong tao ay displaced. Pero naninindigan pa rin sila, lumalaban pa rin sila, dahil alam nila na ang kalayaan ay hindi libre. Ang kalayaan ay may presyo, at iyan ay dugo, pawis at buhay. Pero ang mas nakakabahala pa, noong Nobyembre 2024, binago ni Putin ang nuclear doctrine ng Russia na nagsasabing trato nila ang conventional attack mula sa isang alyado ng nuclear state bilang dahilan para maglabas ng nuclear strike. Isipin ninyo iyan, ibig sabihin, kung ang Estados Unidos ay magpadala ng mas maraming advanced weapons sa Ukraine, pwede nang sabihin ni Putin na iyan ay dahilan para gumamit ng nuclear weapons. At hindi lang banta iyan, noong Hunyo 2023, inilipat nila ang tactical nuclear weapons sa Belarus. Binigyan nila ng training ang kanilang military sa nuclear exercises. Ito ay nuclear brinkmanship sa pinakadelikado nitong anyo. At kung iniisip ninyo na ito ay malayo sa atin, mali kayo. Dahil ang digmaang ito ay nakakaapekto sa buong mundo sa presyo ng trigo, ng langis, ng fertilizer. Ang Ukraine ay isa sa pinakamalaking grain exporters sa mundo at ngayong wasak ang kanilang agriculture, nagugutom ang mga tao sa Africa at Middle East. Ang Russia naman ay isa sa pinakamalaking oil producers at kahit may sanctions, nakakagawa pa rin sila ng paraan para ibenta ang kanilang langis sa China at India na naman ay binibili ng iba pang bansa. Ang global economy ay interconnected at kapag may digmaan sa isang lugar, lahat tayo ay naaapektuhan. Pero ang Russia-Ukraine ay isa lang sa mga flashpoint. Lumipat tayo sa Taiwan Strait, ang pinakadelikadong lugar sa mundo ngayon ayon sa mga military strategists. Ang US-China Economic and Security Review Commission ay nagsabi na ang China ay rapidly advancing toward its goal of being prepared to take Taiwan by force, at ang People's Liberation Army ay kayang mag-implement ng blockade sa loob lamang ng ilang oras. Ilang oras lang, mga kababayan. Hindi linggo, hindi buwan, oras. Ang ibig sabihin, sa isang umaga, maaring magising ang mundo sa balitang nakablockade na ang Taiwan na walang makapasok na barko, walang makalalabas na eroplano, at ang 24 million na Taiwanese citizens ay trapped sa kanilang sariling isla. At bakit mahalaga ang Taiwan? Una, dahil doon ginagawa ang 90% ng advanced semiconductors sa mundo. Ang mga chips na iyan ang nasa inyong cellphone, sa inyong sasakyan, sa mga missiles, sa mga jet fighters, sa lahat ng modernong teknolohiya. Kapag nasasakop ng China ang Taiwan, kontrolado nila ang global technology supply chain. Pangalawa, ang Taiwan ay strategic na location. Nasa first island chain ito, ang linya ng mga isla mula Japan hanggang Taiwan hanggang Pilipinas na humaharang sa China mula sa Pacific Ocean. Kapag sakop na ng China ang Taiwan, bukas na ang kanilang access sa buong Pacific at ang kanilang military reach ay lalaki ng exponential. At ano ang papel ng Pilipinas sa lahat ng ito? Tayo ay nasa frontline, mga kapatid. Noong Agosto 2025, nagbanggaan ang dalawang Chinese vessels, isang Navy destroyer at isang Coast Guard cutter, habang sinusubukang harangin ang isang Philippine patrol vessel sa malapit sa Scarborough Shoal. Nagkamali sila sa kanilang coordination kaya nagbanggaan sila. Pero ang ibig sabihin noon, gaano karami ang Chinese ships na nasa ating exclusive economic zone? Gaano ka-aggressive ang kanilang mga aksyon? Ginagamit nila ang gray zone tactics, hindi pa full-scale war pero hindi rin payapa. Pinapalibutan nila ang ating mga mangingisda, binabayo nila ng water cannons ang ating Coast Guard vessels, ginugulo nila ang ating resupply missions sa Ayungin Shoal. Noong Disyembre 2025,
3 Filipino fishermen ang nasugatan at 2 fishing boats ang lubhang napinsala ng buhasan ng high-pressure water cannons ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino malapit sa Sabina Shoal. Ang Pilipinas ay may Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Estados Unidos. Ibig sabihin, kapag may giyera sa Taiwan, malaki ang posibilidad na gagamitin ang ating military bases ng Amerika. At kapag ginawa iyon ng Amerika, ano sa tingin ninyo ang gagawin ng China? Hindi nila tayo papakawalan. Ang Pilipinas ay magiging target. Ang ating airports, ang ating ports, ang ating communication systems, lahat iyan ay potential targets. At hindi ito speculation, mga kapatid. Ito ay based sa military doctrine, sa strategic planning, sa lessons learned mula sa World War II at sa Korean War. Kapag may regional war, lahat ng allied countries ay involved kahit ayaw natin. Pumunta naman tayo sa Middle East. Noong Hunyo 2025, nagkaroon ng 12-day war sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi ninyo narinig? Kasi mabilis lang, pero sobrang deadly. Binomba ng Israel ang nuclear facilities ng Iran, pinatay nila ang mga senior military commanders at nuclear scientists, wasak ang kanilang air defense systems. Ang Iran naman ay gumanti ng mahigit 550 ballistic missiles at 1,000 suicide drones, tumama sa civilian areas, sa ospital, sa military installations. Ang Amerika ay sumali, binomba nila ang 3 nuclear sites ng Iran noong Hunyo 22. Ang Iran ay gumanti ulit, tinira nila ang US military base sa Qatar. Sa loob lang ng 12 araw, libu-libong civilian casualties, mga scientists na pinatay, mga military leaders na na-assassinate. At noong Hunyo 24, nagkaroon ng ceasefire pero temporary lang iyon. Ngayon, ang Israeli officials ay pinag-iisipan na ang Iran ay nag-expand ng production ng kanilang ballistic missile program at nire-reconstitute ang nuclear enrichment sites na binomba ng US noong Hunyo. Ang Israel ay nag-prepare na para sa isa pang round ng strikes at plano nilang i-brief si President Trump tungkol sa options para sa US involvement. Isipin ninyo ang cycle na ito. Bomba, ganti, ceasefire, rebuild, bomba ulit. Walang permanenteng solusyon, walang diplomatic breakthrough, puro military escalation. At ang Middle East ay hindi lang regional issue, ito ay global issue. Dahil doon dumadaan ang 32% ng global oil supply. Kapag nag-escalate ang digmaan doon, ang presyo ng langis ay tataas, ang ekonomiya ng buong mundo ay mag-collapse, at ang inflation na nararanasan natin ngayon ay magiging mas grabe pa. At sa lahat ng mga senaryo na ito, mayroon pang isang malaking banta, nuclear weapons. Ang Russia ay may 6,000 nuclear warheads. Ang Estados Unidos ay may 5,500. Ang China ay may 400 pero patuloy na nadaragdagan. Ang Israel, kahit hindi nila inadmit, ay estimated na may 90 nuclear weapons. Ang Pakistan, India, North Korea, lahat sila ay may nuclear capabilities. At ang Iran, sabi ng International Atomic Energy Agency, kahit binomba na ang kanilang facilities, mayroon pa rin silang enriched uranium na malapit na sa weapons grade level. Kapag gumamit ang isang bansa ng nuclear weapon, kahit tactical nuclear weapon lang, kahit maliit lang na yield, ang psychological barrier ay mawawala na. Ang iba ay magsisimula ring gumamit, at sa loob ng ilang oras, ang nuclear exchange ay magiging reality. Alam ninyo, noong Cold War, mayroon tayong tinatawag na mutually assured destruction. Ang konsepto na kapag nag-launch ng nuclear weapons ang isang bansa, siguradong lahat ay mamamatay kaya walang gustong magsimula. Pero ngayon, iba na. Ang modernong nuclear weapons ay mas precise, mas maliit, mas usable daw. Ang tactical nuclear weapons ay pwedeng gamitin sa battlefield without triggering full-scale nuclear war. Yan ang tingin ng ilang military planners. Pero iyan ay delusion. Dahil kapag nagsimula ang nuclear exchange,
walang garantiya na titigil ito sa tactical level. Ang escalation ay natural, ang revenge ay automatic, at ang end result ay pareho pa rin, catastrophic destruction. At hindi lang military ang banta, tingnan ninyo ang economic warfare. Ang China ay nag-invest ng hundreds of billions of dollars sa Belt and Road Initiative, mga projects sa Africa, sa Asia, sa Europe para kontrolin ang global trade routes. Ang Russia ay gumagamit ng energy exports bilang weapon, pinapatay nila ang gas supply sa Europe kapag ayaw sumunod ng Europe sa kanilang gusto. Ang Amerika naman ay gumagamit ng sanctions, ng financial isolation, ng control sa SWIFT payment system para pilitin ang ibang bansa. Ang globalization na akala natin ay magdadala ng kapayapaan ay naging tool para sa economic coercion. At sa digital realm, mas lalo pang nakakatakot. Ang cyber warfare ay nangyayari na ngayon kahit walang declared war. Ang Russia ay nag-hack ng election systems, ng power grids, ng hospitals sa Western countries. Ang China ay nag-steal ng intellectual property, ng military secrets, ng personal data ng milyon-milyong tao. Ang North Korea ay nag-deploy ng ransomware attacks para kumita ng pera at fund ang kanilang nuclear program. At ang lahat ng ito ay nangyayari sa shadows, walang accountability, walang international law na sumusunod ang mga ito. Kaya bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? Hindi para takutin kayo, hindi para magpakalat ng panik, kundi para gisingin kayo sa katotohanan. Dahil ang una at pinakamahalaga sa national defense ay awareness. Kailangan nating malaman ang threats, kailangan nating maintindihan ang geopolitical dynamics, kailangan nating ihanda ang ating sarili bilang bansa, bilang military, bilang mga mamamayan. Ang Pilipinas ay maliit na bansa, pero hindi tayo helpless. Mayroon tayong strategic location, mayroon tayong natural resources, mayroon tayong resilient na mga tao na nakaranas na ng colonial rule, ng mga digmaan, ng mga kalamidad, at nanatili pa rin. Ang ginagawa natin ngayon, ang Transparency Initiative sa West Philippine Sea, ang mga joint military exercises sa Amerika, Japan, at Australia, ang pagpapalakas ng ating defense capabilities, ang modernization ng ating armed forces, lahat yan ay parte ng comprehensive strategy para protektahan ang ating sovereignty at ihanda ang ating sarili sa worst-case scenarios. Hindi tayo umaasa na mangyari ang World War III, pero hindi rin tayo magiging bulag at hindi maghahanda. Ang lesson ng kasaysayan ay simple. Ang mga bansang hindi naghanda ay naging victim. Ang mga bansang naghanda, kahit maliit sila, ay nakaligtas at naging mas malakas pa pagkatapos. Kaya ang tanong ay hindi na mangyayari ba ang World War III? Ang tanong ay kapag nangyari, handa ba tayo? Ano ang gagawin natin? Paano natin proprotektahan ang ating mga pamilya, ang ating komunidad, ang ating bansa? At yan ang sagot na kailangan nating hanapin, hindi bukas, hindi sa susunod, kundi ngayon. Dahil ang oras ay tumatakbo, ang mga threats ay lumalaki, at ang mundo ay hindi naghihintay. Ang pagkakaisa natin, ang tibay ng ating loob, ang dedication natin sa peace, pero readiness natin para sa war. Yan ang magiging deciding factor kung paano tayo makakaraos sa darating na panahon.